let's bring in our first guest. We're talking to Senator Panfilo Ping Lacson. Welcome back to StoryCon, sir. Yeah, Regina, Ronald, and Hi, Senator. Ed, Magandang hapon po. Kami, magandang hapon sa ating lahat. Diba, Senator, yung background ko? Wala naman. Nasa phone lang siya, Hindi Ronald. nakikita yung background Hindi mo, nakikita yung Ronald. background mo. Ito talaga, oh. Oo nga, nasa phone siya. Gay pride, Senator. So, there's no other place to start, Senator Lacson, other than the rally that's going on right now, yung INC organizers rally in support of Senator Marcoleta, who said that his plunder case is meant to stop him from exposing corruption tsaka participating in the impeachment trial. I know you've responded to this. You called it gaslighting. Why? Yeah, kasi sinama na naman niya ako eh. Ang sinasabi niya, planado raw yung pag-aresto sa kanya dahil sinabi ko raw noon sa interview na siyam daw na senador ang makukulong. Ang sagot ko nga doon, nag-gaslighting na naman siya dahil iniiba niya yung issue, naninisi ng ibang tao. Kung titingnan natin yung background ng kanyang kaso, sa kanya lahat galing ang ebidensya. Sabi nga ni Ombudsman Boying, di ba? Kaya nga nakakatuwa kasi ang defense ng iglesia, ng INC, kay Senator Marcoleta, selective justice. Parang ang daming connotations eh. Para sanga-sanga eh. Tapos transparency, accountability. Yun nga ginawa ni Senator Marcoleta eh. Very transparent siya. Sinabi niya tumanggap siya ng 75 million at yun ay hindi, at ang deklarasyon niya, hindi pa naman campaign period. At sabi niya, congressman siya noon. Kaya nga siya sa sariling bibig kasi nanggaling lahat yung ebidensya, kaya siya napailan. Tama sinabi ni Ombudsman Boying, di ba? Na hindi naman kami naghanap nito eh. Ito ay parang bumagsak sa aming lap dahil motu proprio, nandyan yung violation at hindi na, parang nabanggit ko rin sa privilege speech ko to eh. Kaya lang hindi ko na isama yung plunder. Sinabi ko lang noon, indirect bribery. Kasi in relation to your office, kapag tumanggap ka ng regalo, ng pera, maliwanag na violation sa batas yun. Now, plunder, hindi ko rin na-realize to na ang plunder pala, hindi limitado sa public funds. Dahil pagka ill-gotten wealth ang pinag-uusapan at a series of acts, plunder talaga ang bagsak mo. But in the first place, saan po galing yung 9, the number 9, Senator, that you mentioned before? Because, of course, the other side is saying na mukhang may conspiracy talaga to target all of these Duterte allied senators. No, hypothetical yun eh. Kasi pag-uusapan nun yung base number. Kasi nasa Constitution, 2/3 vote of all members of the Senate. 24 kami. So nagbigay ako ng hypothetical scenario na kung halimbawang siyam yung makulong, di 15 na iwan. Di parang formality na lang yung acquittal. It was all hypothetical. So, dinugtong niya doon sa kanyang sitwasyon ngayon na in-anticipate ko na raw na makukulong siya along with 8 others. So, maling-mali yung kanyang premise. Sir, I'm sure you've seen the images coming from EDSA at by all accounts, mukhang gusto pa nilang palakihin yung numero ng mga tao doon sa EDSA. At yung Pangulo, mukhang tutuloy pa rin sa Canada bukas. So, let me ask you, as somebody very involved with the security sector, is there reason to be concerned with developments now and with what could happen in the next few days? Well, tama si Ami, tama si Ronald, hindi makaka-afford ang gobyerno na mag-blink. Kasi pag nag-blink, tapos na. Ibig sabihin, halimbawa, hindi tinuloy yung pagpapile within the week. Yun ang unang sign o malaking sign na nag-blink ang gobyerno. At kung hindi tutuloy ang Pangulong Marcos, sinaamin nila na may threat sa security ng bansa. So, ang pag-usapan dito, Ed, hindi naman ito national issue eh. Issue to ng isang senador na naharap sa kasong plunder at saka indirect bribery sa ombudsman. At napipintong maipal yung kaso sa Sandigan Bayan, kaya nakaabang yung warrant of arrest. Yun lang naman ang issue rito eh. Sinuluan lang nila ng INC ng transparency, accountability. Sabi ko nga marami connotation eh. What a paradox, Dahil accountability, transparency. Pero yung pinoprotektahan nila, dinidepensahan nila, accountable sa isang kasong sabihin nating pasok sa issue ng graft and corruption.
Kasi ang pagkakamali niya kasi niya dito, Ed, dahil nilabas yung, kasi ang alam ko rito, tingin ko, nilabas siya sa campaign period yung date ng contribution campaign contribution. Yeah. Ang nakita ko doon sa record, parang January, January. 8, January 10, January 14. February po yung campaign period. February 12 yung lampas ng campaign period para mailusot doon sa campaign contribution dahil nga hindi nakadeklara sa SOSE. Ang hindi alam ni Senator Marcoleta, mas mabigat yung nabagsakan niya kasi kung sa Omnibus Election Code lang ang violation, parang kurot lang yun Well, Administrative. pwede ka ma-perpetual disqualification, pero mostly, or if at all, administrative So lumihis siya doon at kaya maliwanag na afterthought ito kasi nagbayad ng donor's tax bandang November kasi pumutok yung issue na ito, November Yeah. So nagremedyo sila, namili sila ng petsa na nalabas sa campaign period. Kaya afterthought dahil nagbayad sila ng donor's tax dito mga December. December, oo. December dahil November pumutok. So nagbayad pa nga ng surcharge kasi may penalty pagka after 30 days. Pag lumampas ka ng 30 days sa pagbabayad ng yun pagkaalam ko meron siya mga penalty sa donor's tax. So bakit December? Kasi November pumutok. Bakit January? Para labas doon sa violation ng Omnibus Election Code na hindi niya inaral na makakasuhan siya ng plunder. Pero sir, Senator, ang mismo, reklamo bakit ng napanood ko yung kampo ilang nila beses ko Senator napapanood Marcoleta, yes, sir. Yeah. selective prosecution daw. Kasi yan yung isang malaking issue dyan sa rally na yan. Ano po yung masasabi niyo ron? Paano magiging selected? Siya yung nag-select. Sa kanya lahat galing Hindi naman kikilo sa ombudsman, kundi siya umamin sa kanyang TV program Dahil sinabi niya, congressman ako noon. Utang na loob, ibibigay namin sa ito, wag mo na kaming i-mention. Dahil tulong namin, utang na loob mo sa amin yan. Ano ibig sabihin nun? Para sinisigil na agad siya na may utang na loob ka sa amin, ito yung contribution sa iyo. Actually, ito, palagi ko, alam din ni Ronald ito. Hindi lang 75 million na natanggap niya Malaki. Malaki. Magkano, sir? Yeah. Bakit daw yung mga kaalyado ni President Marcos, mga kamag-anak, hindi pa pinapailan ng kaso? Bakit daw inuuna sila? Yun yung mga sinasabi ng mga tao dyan. Na selected. Well, pwede may kaya katotohanan. selective. Kasi kung mapapansin ninyo, tama yun, dahil sa dinami-dami ng nabanggit, bakit yung nasa, lalo sa Senado, Kabila. yan ang sa kabila Kaya pwede may basihan yon, pero hindi ko alam yung takbo na ebidensya. Ang masasabi ko lamang, itong latest naman kay Secretary Bonoan, kasi natatandaan ko nung nag-testify si Bernardo, binanggit niya doon na from 2023, 2024, 2025, laging merong naka-allocables na nakatoka kay kay Bonoan na 5 billion a year. Meron siyang testimonya sa amin yan So kung 5 billion a year at ang sinasabi doon 25% o 15% ng 5 billion a year for 3 years. So that's 15 billion. Pag kinenta natin yung 15%, ito yung commission ni Secretary Bonoan ayon kay Bernardo. Under oath ito testimonya ito. Yeah. So easily that's 2.25 billion pesos in commission. Doon sa 15% ni Bonoan, ang sinabi rin ni Bernardo, binibigyan siya ng 25%. At yung naiwan, so pag inalis mo yung 25% ng 2.25 billion, ang maiiwanan kay Bonoan, nasa mga 1.687 billion over a period of 3 years. Yun maliwanag, nasa testimonya yon. So sabi, kapati pa raw doon si the late Cathy Cabral. So sabihin na natin namigay si Bonoan ng yung butal, 687 million. Maliwanag, may naiwan sa kanya 1 billion at the very least. So hindi kayo payag na nabanggit ko na ito. ginagawa siya ngayon na state witness? Well, diskarte ng ombudsman yon at kung papayagan remember, motion pa lang ito. Hindi ito subject Yes. pa rin sa approval ng korte kasi hindi naman siya nagsimula
bilang state witness. Nagsisimula siya, ina-apply pa lang siya na ma-discharge. Motion ito to discharge as a state witness. So subject ito sa approval ng Sandigan Bayan. Now, on the part of prostitution, kaya nasabi ko ito, dapat hindi bababa ng 1 billion pesos ang restitution ni Secretary Bonoan. Yeah. Dahil unfair naman doon sa mga iba na napasaloob na sa Witness Protection Program ng DOJ at meron na silang kontratang napirmahan na kung ilan yung kanila isosole. Pero ito, hindi natin alam kung ano yung side agreement na binabanggit ng Ombudsman kay Secretary Bonoan. Or, in relation to sa binabanggit nyo, ano na ba status nung dati yung privilege speech na 500 million na allegedly binigay na projects ni Bonoan kay Senator Marcoleta in exchange sa kanyang confirmation as a cabinet secretary? Ano na bang status na? As we expect, hinihimay namin yung mga proyekto. May mga na-identify namin mga projects at inaaral namin kung alin doon ang merong diferensya. Dahil yun ay 500 million na noong November 2022, noong confirmation ni Secretary Bonoan, ito yung dinil. Kasi si Secretary Senator Marcoleta ang chairman ng Committee on Public Works na nangangasiwa sa confirmation ni Secretary Bonoan. At nakita naman namin sa dokumento na nanggaling doon sa files ni dating Undersecretary Cabral na meron talaga allocables na 500 million. At natatandaan ko nung meron kaming committee hearing sa CA, I think mga armed forces officers to. Noon pa ito, lumapit sa akin yung mga, kasi nilabas ko ito lumapit sa akin yung mga congressmen na it so happen na noon pa lang 2022, nandyan na rin pala sila sa CA. And they were egging me. Sabi niya, Senator, tama yan. Ituloy mo lang yung expose mo kasi totoo yan. Parang nire-refer nila na bukulan talaga kami. Kasi ginamit sila na kaya actually 1.5 billion nga yan ang hinihingi pero 500 million lang na ibigay. Kaya yung transparency, accountability, yung selective justice, alam mo, sabi ko nga paradox para bang in a matter of speaking, para bang sinasabi nating if it's true, then it is false. If it's false, then it is true. Parang gano'n ang usapan Para bang, ano ba nilalabanan natin? Parang higit, lubay. Parang hindi maintindihan kung ano ba yung direksyon. Kasi pinaglalaban mo, transparency, accountability. Pero ang pinaglalaban mo naman, sangkot naman doon sa accountability. Senator, balik ko lang yung sinabi nyo kanina na hindi lang 75 million yung natanggap ni Senator Marcoleta. Can you elaborate? Ba't nyo po nasabi yun? May information na ganyan, dinedevelop namin. Sabi ko nga, bulungan nyo si Ronald, alam niya yan. Sa kanya nang galing yung initial information na yan, sa kanya nang galing, dinevelop ko lang. So, na-develop Do we nyo na? trust that information? So sir, na-develop nyo na po? Work in progress. May mga na-identify na kami. Work in progress. Remember, I'm still a member of the Blue Ribbon. Yes, sir. Nare-request Yes, sir. ko yan noong nag-reorganization. Sabi ko, ayoko na. Sabi ko, pagod na ako and I keep losing old friends and creating new enemies. Ganyan, deja po ito sa akin kasi noong nilabanan ko yung pork barrel, nag-privilege speech ako ng yung leading without pork. Nawala na ako ng mga kaibigan noon sa Senado, maski sa Kongreso. So eto na naman ako, Blue Ribbon Committee Chairman, ganun na naman ang nangyayari. Meron mga hindi ko makausap sa akin. Alam mo, nakakapagod din yan Yeah. Sabihin na nating, alam mo, tao rin lang naman tayo. Matigas yung dibdib ko, Ronald, Ed. Pero alam mo, lagi may human element sa bawat tao, di ba? Every human being, merong human element na parang ano ba itong ginagawa ko? Parang gano'n, tinatanong mo yung sarili mo. So, nung nag-reorganize at saka nag-reorganize ulit nang mabalik sa amin yung mayorya, sabi ko, ayoko na kung pwedeng ipasa na natin sa iba yung chairmanship. I'm willing to be a member. I'm willing to be a vice chairman. Kaya vice chairman ako ngayon. So, nandiyan pa rin yung aking papel na magtrabaho but more behind the scene than nasa forefront. Yes, sir. But are you free to disclose at least some of the details of your investigation so far? Your investigation? Not yet. Baka magalit sa akin si Ronald.
Senator, Basta ako, Sen, solid ako sa likod nyo, ha? Kaibigan ako, ha? Hindi ako kumikewang, ha? Hindi. Baka sabihin, This particular mahina issue ako, kaibigan. Ronald, this particular issue, nasa harapan ka rito. Ako nako, lang sumusunod sa'yo. nako, ano ba yan? Senator Ping, let me go back to Sec Manny Bonoan. Pasensya na po, we're jumping around all the issues, but this afternoon, before we went to air, Assistant Ombudsman Miko Clavano gave a press conference explaining why they decided he can be state witness. He said it was a very difficult decision, but one of the factors was that there were no allegations that Secretary Bonoan received the money. He was part of the conspiracy, though, in that there was a list, and it was Secretary Bonoan who decided who got what commission, what kickbacks. But he himself may not have. There was no allegations though that he received money. And the second factor was his health. Balikan ko yung tanong ni Ami. So, I gather from what you're saying, you don't agree with making him state witness. I don't. Hindi accurate yun. Kung binasa nila lahat yung pinadala kong dokumento, remember when I delivered via a privileged speech yung aking partial committee report, pinadala ko lahat sa ombudsman yun eh. Lahat ng transcript, yung TSNs, yung stenographic notes, tapos documents, testimonies, nandun lang sa kanila yun. Kung babasahan nila yun, hihimay nila yun, nandun sa statement ni Bernardo, yung 5 billion a year, 2023, 2024, 2025. So kinumpit ko nga kanina, I did some math, no, bago tayo mag-interview. 15 billion, 15% of 15 billion, easily, that's 2.25 billion. So deduct 25% ng 15% na sinabi ni Bernardo na yun ang binigay sa kanya. So may iwanan pa rin 1 billion 687 million. So kapante para doon si Jose Cabral, sabi ni Bernardo, sa statement ito, kinukot ko lang siya, hindi sa akin galing. So sabi mo naman iiwan sa kanyang 1.2 o 1 billion. So hindi totoo na wala natanggap si Bonoan. Maliwanag yon. Even do sa letter ni nung naglabas si Saldico ng kanyang video, yung Facebook niya, na kinontra ni Bernardo. Sinabi niya sa akin, tumawag siya sa akin, baka pwede mag-usap kami kasi mali yung sinasabi ni Saldico na naghatid siya ng 100 billion kay Presidente Bongbong. At sabi niya, hindi pwede mangyari kasi nung pinakita ni Saldico yung listahan, kinumpare niya sa kanyang digital file. Sabi niya, 52 billion dito sa 100 billion, ako nag-handle. So sa 52 billion na yon, na hinandle niya, nakapaghatid pa siya kay Bonoan, sabi niya, ng 1 billion. So that's already 2 billion kung kukwentahin natin based on testimonies. So hindi accurate yung sinabi ni Assistant Ombudsman Miko na walang natanggap si Bonoan. At least Yun for ang that. hindi pwede mangyari. Oh, at least for that case that they're looking at right now. So by your calculations, 1.687 billion pesos yung natanggap niya na kickbacks or commission. Yeah, based on testimonies ito. Based on the testimonies of Bernardo. Roberto Bernardo. And of course, in this case, mahirap kasi you don't have a smoking gun. You're gonna rely heavily on witness testimonies. And what the ombudsman said this afternoon No, is... Regina, let me correct you. Yung mga sinasabi ng Bernardo, nasa files niya yan. Supported ng dokumento yan. Not really the commission kasi ewan ko kung meron siyang notes. No, kung magkano, I suppose meron siya kasi yan ang impart niya sa akin ng mga unang pag-uusap namin na kumpleto siya. Kaya nga nung pinakita ni Sandy ko yung 100 billion, agad-agad kinorek niya. Tinawagan niya ako. Nasa files niya raw yung 52 billion na hinandal niya. Nag-deliver siya ng 8 billion, tapos 1 billion kay Secretary Bonoan. So meron siyang documentary Senator. evidence. Oo. I suppose so. Kung papakawalan lang talaga, and he's testifying right now. Ano? Hindi ko alam kung ano na yung stage ng kanyang testimonya, kung umabot na siya doon sa pag-testify against Secretary Bonoan. If the plan is to make him a state witness in order to build a case against former Speaker Martin Romualdez, is that a more acceptable solution to you, Senator? Kasi sinabi na rin Yes. ng ombudsman na they are already building a case against the former Speaker. Yes, that is justifiable.
Kasi kung mag-state witness ka, huwag kang magtuturo pa baba. Ang turo mo dapat pataas. Ang turo mo dapat mas malaki, hindi mas maliit. Kasi kung ituturo niya, si late Jose Cabral, dahil pinartihan niya, kung ituturo niya, si dating Jose Bernardo, kasi pinartihan niya ng 25% o 15%, parang hindi naman yata tama yun. Kung magtuturo siya ng paakyat at palaki, well, I think that's justified. Okay. Yeah. Tsaka more guilty siya pag siya yung tuturo pababa. Senator, may isa pang tanong kasi kapag mag-state witness ka, presumably you are not the most guilty. Ang tanungan lang namin, sino kaya pwedeng most guilty dito sa kaso to? Kasi dami-dami nang kinukuhang Ang mga ganda ng state tanong. witness At saka mukhang kanya-kanyang kurakot kung if we are going to tanong follow mo. the accusations. Mukhang kanya-kanya Sino ba yung most guilty? Sino ba mastermind? Meron na ba kayong na-form na sagot napakaganda sa ganyang ng mga issue. tanong? Yes. Napakaganda ng tanong mo, Ami. Kasi isa yan sa qualification ng pagiging state witness, not the most guilty. No? Dati nga yan, ang alam ko, sinusunod, the least guilty Pero hindi na nasunod yun, naging not the most guilty. Pero tama ka. Yun, eksakto yung tanong mo. Sino ngayon ang most guilty? Oo nga Sino nga? Kailan makapagturo si Secretary Bunuan ng more guilty than he is? Ibig sabihin, mas mataas. Oh, mas guilty. Kung hindi, siya yung most guilty. Siya yung Secretary ng Public Works Oh. Ngayon, kung magtuturo siya ng mas guilty pa kaysa sa kanya, mag-justify yung pagiging state witness niya. Remember, this is recommendatory. Yeah. Motion yan na ang Yeah. subject yan sa approval ng korte kung i-discharge pa siya Yeah. as a state witness. Kasi sa ngayon, akusado siya. Unlike sina Bernardo, sina Alcantara, Accepted pumasok na. na sila as witness Hindi naman sila na-charge Of course, yun sa stipulation naman nila, sa kasunduan nila, hindi kasama doon sa pagiging witness nila, state witness nila, yung kasong hindi sila magte-testify para tumulong, iba yon. Oo. Kaya nga, sino kaya ang mastermind? Kung sakasakali lang, krimen to May maituturo ba tayo actually na mastermind o plural? Masterminds. Your guess is as good as mine. Huwag lang nila tayo tuturo. Huwag lang tayo tuturong 4, Ami. Uy, But sir, 5 tayo Lima tayo, so may isang guilty. Hindi ko kasama. Excuse me. Suspect Yung may rainbow sa likod. Suspect. Hindi ko kasama. Yung may rainbow sa likod. The partial report that you submitted, Senator Ping, of course partial because you never got enough signatures to put it to the floor. Do you have any idea if nagamit po yun ng Ombudsman or ng DOJ? I think ginagamit nila. Kasi pinadala ko sa kanila May usapan kami ni Ombudsman na ipapadala ko sa kanya lahat ng buong files. Marami nga yun Isang tutak na dokumento yun Pinadala namin sa kanila. Kasi effectively, yun na rin ang laman talaga ng committee report. Kulang na lang mga siguro mga 2 hearing na lang talaga yung naiiwan Ngayon, ang naging usapin dyan, yung 80 na marine, na ex-maris o ex-bodyguards na sinasabi Hindi ko tinawag yon. Again, ipapaliwanag ko ulit kasi ito yung binabato sa akin na may pinagtatakpan ako. Wala akong pinagtatakpan doon sa hindi pagtawag, doon sa 18. Kasi nagkwenta nga ako, di ba sa 805 billion, na-privilege speech ko rin ito Yung logistical nightmare, saka yung physical impossibility to move 805 billion, considering na ang money in circulation at that time, chinek namin sa BSP, nasa mga 2.7 trillion So, ibig sabihin, 805 billion of 2.7 trillion na kay Saldico. Wala pa siya doon, Pamigay lang ito. Ibig sabihin, meron pa rin kay Saldico. Alam nga namang wala siya maski 250 or 200 billion doon. Papayag ba naman siya na 805 billion pamimigay tapos wala siya? Basta naman siya makapagkawang gawa. So, paano ng 1 trillion, yung perang cash na nasa kanila, money circulation 2.7, kasama yung coins, kasama yung nasa mga vaults ng mga bangko, kasama lahat yun, money circulation So, sabihin natin, at the very least, improbable. Tapos kinwenta ko nga yung pag-unload, diniliver sa kanila. In-unload, binilang, nirepack, niload, diniliver. Ang kwenta ko nga na lumabas, 5 years
So hanggang ngayon, nagdi-deliver. So ba't mo naman papatulan yung ganong klaseng salaysay? Pero sir, at any rate, in the last Blue Ribbon Committee hearing, I think it was under Erwin Tulfo already, the 18 were invited anyway, but they refused to show up. Instead, they went up to Senator Robin Padilla's office to hold a press Oh, conference. doon mo makita yung agenda, iba eh. Yun, ano yun, may suspecha kami, destabilization yun. Kasi anong ginagawa nila sa Senate, wala naman silang planong umatendo sa legitimate na Blue Ribbon hearing. But nagkumpul-kumpul sila. Ang information doon, although raw at saka unverified, mukhang gagamitin yung 18 pangtawag sa armed forces. Para ang casus belli, yung inape, yung 18 nakapabaro dati nung sa armed forces. Kaya lang, hindi lilipad kasi nga, wala na, dininay na sila, dinisown na sila ng Philippine Marines at saka ng buong armed forces. So, hindi lilipad yon. But again, hindi natin maalis na ina-attempt nila yun eh. Kasi ang nakapagtaka, bakit? Kaya nga nag-lockdown sa Senate noon eh. Because of the intelligence information. And we met with the intelligence officers ng PNP saka ng armed forces. Pinapabalidate namin sa kanila yon. Yung report na pwedeng gawing parang trigger yung presence ng Marines na halimbawa nag-attend pagkatapos kinontempt, baka pwedeng yun na mag-spark ng something it could be bloody kasi nasa loob sila ng Senate. May information pa nga meron na ipasok ng mga armas nun eh. Was that ever confirmed? Blue What can we Ribbon sila expect next? sa ngayon, Senator? with the 18 Yes. Alleged Marines. Ano yun? Say again? Baka mag-blue ribbon sila sa EDSA with the 18 alleged Marines. Well, nag-blue ribbon na nga sila sa di ba? Sa labas. Na kinancel naman noong events place kasi nga unauthorized. Kaya ang tumawag na nga ng blue ribbon hearing si Mike Defensor na eh. Hindi na nga yung senador eh. So definitely merong agenda rito na sabi ko subject to validation. Kaya pinapabalidate namin ano ba talaga ang plano. Itong sa INC ngayon na nangyari sa EDSA, I don't think may kinalaman ito sa usapin sa Blue Ribbon. Ito talagang nag-ano sila rito in defense of Senator Marcoleta para mapigil yung pag-aresto sa kanya. And balik ulit sa unang usapan nyo kanina, nanonood ako, na hindi makaka-afford mag-blink ang government. Tama si Ami, tama si Ronald. What can we expect Wala from the naman Blue iniwala. Ribbon, Senator? Kayo yung Vice Chairman ngayon. Kasi ang sinasabi naman yung mga nag-rally naman ng weekend, yung White Ribbon March, ituloy daw yung investigasyon sa flood control. Kahit sino daw ang tamaan. Ano po ang maaasahan natin from the Blue Ribbon in the coming weeks? Yeah, tuloy naman yun eh. Nag-usap-usap na rin kami kaming mayorya. Itutuloy naman talaga ni Senator Erwin yon yung pagdinig doon. At willing nga siya tawagin yung 18 eh. At kung sino pa yung dadagdag eh. Kasi mag-ano rin yun eh. Alam mo, matagal na akong investigador. Mag-self-destruct din yun eh. Pag naharap yun sa marami nagtatanong, magkakabuhol-buhol yun eh. Parang nawala. Sir, are you still there? Parang Until nawala here. siya. Yes, sir. Yeah, Yeah. I'm here. Sir, dun sa punto nyo na government cannot afford to blink, okay, we get that and it has to resolve the issue within the next couple of days. Pero how do you see this being resolved? What do you foresee or what are the best options here on the table for this to be resolved? I'm talking about, of course, EDSA. Well, let's put it this way. Let's just hope na hindi mauwi ito sa isang madugo na Gulo. pangyayari. Sana mauwi ito sa mahinahon, whatever the conclusion is, maging mahinahan sana. Sana hindi mauwi sa gulo kasi sa tingin ko lang hindi sapat yung hindi justified yung pinaglalaban dito sa nangyayaring massing of people in EDSA. Kasi pinaglalaban lang dito si Senator Marcoleta eh.
Obvious naman eh. Sa kanila na rin salita, di ba? Ang sentro ng kanilang issue ngayon, si Senator Marcoleta. Nagkataon lang na miyembro ng INC si Senator Marcoleta. Siguro kung hindi, wala namang ganyan eh. Yes, sir. But, sir, let me put it this way. Are you hearing anything to the effect that, for example, feelers being sent out to military officers to join or to maybe withdraw support or to express support for Senator Margareta? Are you hearing anything of that sort? Wala, Ed. Wala akong narinig na ganyan sa ngayon. Okay. Okay. Senator Ping, I'm gonna pivot to a slightly related topic, which is, of course, impeachment. Mag-uumpisa na on Monday. I've read the pre-trial order. So si Senate President Sherwin Gatchalian will be presiding officer. I wonder if you could talk us through that decision process. Paano po naging siya in the end? Because, of course, in the lead up to yesterday, si Senator Cheese Escudero, yung the name that was being fronted. Hindi pa formal. Kasi kaya kami nag-amin ng rules. Remember, nag-amin kami ng rules na mag-e-elect kami ng presiding officer. Na-publish yun eh. May publication yun. So, andyan yan. Nasa rules namin yan. So, wala pa kaming formal na pag-uusap na pagkakasunduan na kung sino talagang presiding officer. Okay. So, of course, may first crack dyan talaga si Senator Sherwin. But initially, before na lumutang na siya yung magpe-preside, may usapan talaga kami na either si Senator Kiko o si Senator Cheese ang napipisil namin na magpe-preside para smooth ang kasi abogado yung nasa itaas, siya yung parang pinakabastonero. Kasi alam mo, hindi magandang pangitain yung kada na lang motion hindi agad magro-rule ng overruled or denied yung presiding officer. Kung hindi naman abogado, limitado yung knowledge sa rules of court, sa procedure, di ba? So, hindi maganda pangitain na each time ibabato niya doon sa amin, sa body. Kasi unless mag-overrule siya o kaya mag-sustain siya, pero meron mag-object from among the senator judges, magdidiskusyon kami doon. Pero mas maganda yung panahon ni Senator JP noon, Senate President, na talaga may mando siya. Kasi alam niya talaga yung ginagawa niya. Alam niya, for that matter. Pero may magkakataon din na hindi siya nag-rule, dinadaan namin sa caucus. Ang sinasabi ko lamang na talaga yung abogado nagpe-preside. Kasi marami pagkakataon na may motion, agad-agad dapat overrule, sustain, dapat ganun kagad eh. Hindi yung kadan lang, malaking abala yung kung lahat na lang ng motion hindi mag-rule yung presiding officer. Yun lang ang punto ko. So even though si SP Gatchalian ang nakaspirma doon sa pre-trial order, it's not formal yet that he's the presiding officer? Hindi pa kami nakapag-formally nagkasundo-sundo dyan. It Kung sino yung presiding officer. it will come down to a vote, no, Senator Lacson? Yes, we will elect it. Nandiyan sa rules, amended rules namin yan eh. But We will elect the presiding officer. we heard there are it's not you're not unanimous on this to elect Hindi unanimous. Even between Senator Kiko and Senator Escudero, hindi kami unanimous pa eh. At least yung majority we're not counting yet the minority. Of course, they will count pagka all senators, meron kaming all senators caucus on Friday. So pwede matalakay yan. And halimbawang kung hindi solid yung majority sa pag-elect ng presiding officer, doon papasok magiging factor yung minority bloc. Kasi sila yung magtutulak doon sa magsesettle ng impasse from among the members of the majority. Kung hindi kami magsasolid. Which is, I think, unlikely because I will suggest, it's good that I'm reminded, isasuggest ko na mag-consensus na muna tayo sa majority bago tayo mag-caucus on Friday. Para solid na tayo kung sino yung ating presiding officer, kung si SP Sherwin, kung sino man, at least solid na tayo para hindi tayo mabiyak. Si Ronald natahimik.
Ronald, are you in O shock? kayo nawala. Mahirap, baka masalang na naman ako ni Senator eh. Baka mabuking ka na naman. Yun, ano yan Ed, Okay. Ami, Regina, half truth yun, half joke yung sinabi ko about Ronald. Which part, sir? Para ako lalo lumulubog sa kumuloy. Alin part? Yung siya yung may pakanan itong bago namin dinedevelop. Okay, sige. We know exactly what you mean. We know exactly what you mean. Okay na. Oh. Okay, ano ba to? Anything else? That's it. Ready Okay. na po Okay kayo na for the tayo, start baka of saan pa mapunta. impeachment? Handa Handa na po kayo? For July 6. Thank you. Maraming salamat, Yeah. sir. All right. Thank Salamat, you. Senator. Senator Ping Lacson. Thank you, Senator.